O ayan po, magandang tanghali po sa inyong lahat mga Boss G Pamo, sir. Muli tayo nagbabalik dahil yung kaninang live ho natin, mga kababayan, yung internet natin, up and down. Nakikita ko baka biglang maputol. Kaya sabi ko, tinapos ko muna yung una pong yung una nating topic. At ito po, mga kababayan, sunod-sunod na po yung topic dito. Since na-shoutout ko na kayo kanina, rumekta na tayo doon sa ating mga pag-uusapan at tatalakayin dito po sa katanghalian na to, mga bossing. Ano po, game na po mga kababayan. Umpisahan natin doon sa ating Vice Presidente, mga bossing. Nako, eto pong nakita kong video, mga kababayan, na para ho sa akin, maaari na makadagdag po ito doon sa patunay na talagang ang ating Vice Presidente ay merong nakakausap o merong alam kung saan po makakakuha ng mga hitman, mga Boss G Pamo, sir. Pakinggan po natin ng mabilisan at saka tayo mag-reaction po, mga kababayan. I am Batman, shout out sa iyo at Viola G at buong Seresa Force Family. Game. I have a husband. My husband has a mistress. I can hire a gunman for 5,000 pesos to kill the mistress. Nakita niyo po, mga kababayan. Ulitin ho natin, mga bossing, G Pamo, sir, ha? Ulitin natin na mabilis po. I have a husband. My husband has a mistress. I can hire a gunman for 5,000 pesos to kill the mistress. I can hire a gunman, no, to kill the mistress, no, sa halagang 5,000 daw po, mga kababayan. Yung mga ganitong pahayag, yung mga ganitong maririnig natin na manggagaling po sa Vice Presidente, mga Boss G Pamo, sir, para ho sa akin, ito ay talagang mas makakapagpabigat timbang, bigat lang po doon po sa mga pinag-uusapan sa issue ng impeachment, mga bossing. Ano ho? Kasi biruin mo, ang pinag-uusapan ngayon sa impeachment ng mga nauna po, mga kababayan, ay patungkol doon sa pagbabanta sa buhay ng presidente na si Pangulong Bongbong Marcos at ang nagbabanta ay ang Vice Presidente. At ang tinatalakay nga doon, kung meron bang nakausap talaga ang Vice Presidente na babanat kay Pangulong Bongbong Marcos. Kung maririnig mo yung mga ganitong pahayag, mga bossing, talagang masasabi mo, nako, mukhang talagang merong nakakausap o talagang merong marerentahan o nirerentahan o narentahan ang Vice Presidente na magtutumba talaga, mga kababayan. Ano po? At 5,000 lang po. Kasi dati, mga kababayan, napag-uusapan na din po yan. Taga-Tondo ako. No? Taga-Tondo ako. Maririnig mo nung bata ka, dito, ganito, ganyan. Diyan may makukuha ka ng mga tumitira, yumayari. Yung mga ganon, marinig mo, pwedeng hindi ka panipaniwala pa eh. No? Pero kapag yung sa Vice Presidente mo, narinig, mga Boss G Pamo, sir, at alam mo kung ano ang background ng mga Duterte, mapapaisip ka talaga. Ulitin ko mga bossing, ewan ko lang kung paano pa ipagtatanggol ng mga DDS itong mga pahayag po ng ating Vice Presidente, mga boss. I have a husband. My husband has a mistress. I can hire a gunman for 5,000 pesos to kill the mistress. That is how, for 5,000 pesos. That is how bad gun violence in the Philippines is. And that is, again, yes, PJK. So how can... Grabe ho. Kaya natuwa ako nung dati, yung merong ang Vice Presidente, ay meron po silang bagong spokesperson. Bakit to, mga kababayan? Kasi may iwasan yung mga ganitong pahayag at saka dadagdag pa sa utak ng mamamayang Pilipino. Ano ba yan? Bakit gano'n? Kada magsasalita ang Vice Presidente, ay patungkol na lang sa patayan. Lagi na lang merong pagpatay, lagi na lang merong mga pag-hire ng mga gunman, etc. Sabi ni Michael Basilio, live po ba ito? Opo, live na live po tayo, mga bossing Chief Amo, sir. Kaya naman po, mga kababayan, mga boss Chief Amo, sir, talagang yung impeachment ng Vice Presidente po, doon, lalo na doon sa pagbabanta sa buhay ng Pangulo, talagang yun yung nakikita ko po na isa sa dahilan, no, at pinakamalakas
na laban ng prosekusyon laban sa Vice Presidente para ma-impeach po. Sabi ni Joan Vlog, si BP need ng mga misis na may kabit ang asawa. May kilala pala ang gunman. O di po ba, mga kababayan? Sabi ni Joan Vlog dyan, kaya utak ng mga DDS ay utak kriminal. Kaya kapag kaho sila nagsalita, mga boss Chipamo sir, laging may patayan. Kapag ka mayroong mga vloggers na hindi nakasuporta sa kanila at against doon sa mga sinasabi ng Vice Presidente at noong mga Duterte, ang lagi po nilang sasabihin, dapat dito mayari, no? Susunod ka na. Yari ka. Magtatago ka kapag ka si Vice Presidente na ay naging presidente. Paulit-ulit yung mga ganon. Bakit po, mga kababayan? Kasi nagiging normal doon sa mga naririnig nila, doon sa mga idol po nila, mga bossing. Ngayon, since napag-uusapan na din po natin ang impeachment, mga kababayan, Romekta, dumako na po tayo kung ano po ba ang nangyari doon sa impeachment ng Vice Presidente, mga boss Chipamo sir, sa day 10 po. Ano, eto, panoorin muna natin yung balita dito. On the 10th day of the impeachment trial against Vice President Sara Duterte, the Senate Impeachment Court resumed the proceedings and focused on Article 1 of the impeachment complaint concerning the Ito na nga po at pinag-uusapan na po dito, mga boss Chipamo sir, yung patungkol doon sa confidential funds po, mga kababayan. Na hanggang ngayon po, nagtataka ako, hanggang ngayon, ang Vice Presidente hindi ipinapaliwanag o hindi nila kayang ipaliwanag o ayaw nilang ipaliwanag yung tungkol sa confidential funds. So, ano? Biruin mo, ilang taon na din ho yan. Isa't kalahating taon, ganyan na din ho, mga bossing. alleged misuse, questionable liquidation, and systematic misappropriation of confidential funds. Two former Land Bank branch managers, Violeta Constantino and Ninita Ito po yung pinapakita natin ngayon, mga bossing, ha. Kumbaga, ito yung pinaka summary lang po. Pero pagkatapos po nating i-play ito at pagkatapos po natin, hihimayin pa din po natin yan pong patungkol sa impeachment na day 10 po, mga bossing. Dahil, biruin mo, may mga merong mga pagwi-withdraw na walang dokumento na nakakalabas yung pera po, mga kababayan. Paano ipaliwanag? Walang resibo. Sabi ni Eva Narita. Camposano took the witness stand to testify regarding irregular cash encashments. The first witness, Violeta Constantino, revealed that she processed 4 separate checks, each worth 125 million pesos for the office of the Vice President or OVP. Constantino described the transactions as unusual, noting that the large sums were released in cash and packed into gym bags. Tsaka sa